Binasa po natin kanina, Deuteronomy chapter 6. By the way, the word Deuteronomy is the Greek title for the book. Deuteros means second and nomos means law. So this is the second law or the second account of law. Kasi the law is given in the book of Exodus and then Leviticus. So nung malapit nang mamatay si Moses, inulit niya ulit sa mga tao. Inulit niya ulit. So, Deuteronomy is a second account of the law given by Moses. So meron pong 613 na law na ibinigay si Moses sa Israel. And these 613 laws are grouped into three categories: moral law, civil law, at saka ceremonial law or religious law. So yan o. So yung 613 na mga utos ng Diyos sa pamamagitan ni Moses ay nahahati sa tatlong kategorya: moral law, civil law, at saka ceremonial law. Ano ba ang mga halimbawa nito? Pag sinabi po natin na moral law, ito po ay may kinalaman sa tamang relationship sa iyong kapwa at saka sa Diyos. So this moral law is makikita po natin sa 10 Commandments. Di ba meron 10 utos ang Panginoon? Ano po yung unang utos ng Panginoon? The first commandment. Ano po? Thou shall not have any God before me. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. So yan ang unang utos na ibinigay ng Diyos. That's the first law sa 10 Commandments, or first command na ibinigay ng Diyos. That is the Protestant rendition and then the Catholic rendition. Kasi sa Hebrew, sa Jewish na 10 Commandments, ang kanilang first command ay, there is only one God. Yun ang kanyang command, unang command. So iba yung ating pag-render ng command, iba din ang sa kanila. But yung first command ng Jews at saka yung commandment na atin pong fina-follow ay the same din naman yon because they belong on the same passage. Iba lang yung wordings na ginamit natin. So, sunod-sunod po yon hanggang na huwag kang mag-imbot sa ari-arian, sa alipin, sa hayop ng iyong kapwa. Yan ang commandment number 10. So yung moral law, may kinalaman ang first, second, third, and fourth. May kinalaman sa ating relationship sa Diyos. And then fifth hanggang 10th, relationship natin sa ating kapwa. So, that's the moral law. Yung tinatawag naman natin na civil law, ito yung mga batas na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ni Moses to govern Israel as a nation. Kasi nga ang Israel, ang kanilang forma ng gobyerno sa panahon ni Moses is not democracy. Sa Pilipinas, democracy ang tawag sa gobyerno na meron tayo. Gustong sabihin, democracy is the rule of the people. Yung tao, yung nasusunod. That's why our government officials are our representatives and not our rulers. Hindi po nila tayo sakop, sa halip tayo ay kanilang pinapangalagaan as vested authority that come from us. Tayo po ang nagbigay ng kapangyarihan sa kanila. Kailan po tayo nagbibigay ng kapangyarihan sa ating public officials? During election. Kaya nga, bago po natin isulat ang pangalan nila sa baluta, kailangan siguraduhin po natin na ang mga taong yan ay totoong maglilingkod sa atin at hindi magiging Panginoon natin. Amen. Napakahalaga po yun ng proseso ng election. Sapagkat kung ano po ang pangalan na isusulat po natin,
we will be suffering for the next 3 years or the next 6 years, or we will be rejoicing for the next 3 years or for the next 6 years. Kaya dapat maging matalino po tayo sa pagboboto natin. Tayo po ang nagbibigay ng kapangyarihan sa kanila. Democracy ang tawag noon. Sa ibang bansa, kagaya ng UK, kagaya ng Thailand, kagaya ng Brunei Darussalam, meron silang tinatawag na monarchy. Ano yung monarchy? Ang kanilang leader ay hari. Hari o Rayna. Dalawang klase ang monarchy. May tinatawag na constitutional at meron tinatawag na absolute, kagaya ng hari sa Brunei Darussalam. Absolute monarchy siya. Walang pwedeng kumwestiyon sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang desisyon, sapagkat siya ang may-ari ng lahat. Pero sa UK ay meron silang constitutional o sa Thailand. Gustong sabihin, limitado na ang kapangyarihan ng mga hari at mga rayna, at kagaya po sa UK, ang hari at reyna nila ay, anong tawag yan? Figurehead na lamang. Ang tunay na nagpapatakbo ng gobyerno ay ang parliament sa kanilang bansa. So, sa Israel, naging monarchy sila sa panahon ni Saul, sa panahon ni David, sa panahon ni Solomon, at sa iba pang mga hari ng Israel at saka ng Juda. So, monarchy. Sila po ay naghahari dahil meron po silang pamilya na pinanggalingan. At ang pamilya na yon ang nagdidetermine na magiging pinuno ng kanila pong bansa, depende sa order of birth or depende sa primogenitor doctrine na sinasabi. Sabihin kung sino yung mayroong ano tawag dyan, priority sa kapanganakan. So kung ikaw ay lalaki na panganay, maaring ikaw ang next na hari. Pero kung ikaw ay panganay at ikaw ay babae, ay maaring hindi ka magiging hari. Kasi ang nauna na matanda na lalaki ang siyang magiging hari. So hindi automatic na pag ikaw ay panganay, ikaw ang hari agad. Dapat ay lalaki. Depende yan sa kanilang policy. Kaya ang Japan, ganun din ang style nila. Kaya ngayon, ang Japan po ay nagkakaroon ng crisis. Kasi ang current emperor, ang kanyang anak ay dalawa. Ang panganay ay babae at ang pangalawa ay aso. Kaya sa paano kaya sila magkaroon ng emperor? Kasi ang requirement sa kanila ay dapat ang emperor ay lalaki. So, yun ang monarchy. And then, sa panahon po ni Moses, ang tawag po sa kanilang gobyerno ay theocracy. Pag sinabi mo theocracy, this is the rule of God through a priest or a prophet. Ang theocracy, ito po yung paghahari ng Diyos sa bansa. Diyos ang nasusunod. Diyos ang kinikilala. Sa atin pong modern na panahon, ang halimbawa ay yung bansa na Saudi Arabia. Yung marami pong mga Islamic countries ay theocracy. Bakit theocracy? Kasi ang sinusunod ay kung ano ang sinasabi ng Quran. Ang sinasabi ng kanilang holy book. Kaya nga, ang tao ay ginajudge based doon sa sinasabi ng banal nilang aklat. Kaya dito po sa Pilipinas, tayo lamang ang nag-iisang Christian nation na kumikilala din sa Islamic law. Kaya sa Mindanao, dalawa ang korte doon. Merong korte na para sa atin at merong korte din para sa mga kababayan nating Muslim. Ang tawag sa kanila ay Sharia law. So yung Sharia law, ang kanila pong decision ay naka-based sa Quran, naka-base po sa mga decisions ng mga theological books na meron sila. So, yan ang kaibahan dito sa atin sa Pilipinas. And then, last week ay inaprubahan na magkakaroon ng dagdag na 2 Sharia courts
sa mga lugar naman na hindi traditionally Muslim communities. So meron na pala. Kasi kung ang usapin ay sa pagitan ng isang Muslim at isang Muslim, the only competent court na maglilitis sa kanila ay yung Sharia court. Pero kung ang usapin ay sa pagitan ng Muslim at ng Kristiyano, yung regular na court natin ang magdidesisyon. Okay? So, ang Israel, sa panahon ni Moses, ang kanilang sinusunod na batas ay yung binigay ng Diyos. Kaya nga ang Panginoon mismo ay nagbigay ng kautusan kay Moses at yun ang sinusunod ng mga tao kung paano patakbuhin ang bansa, kung ano yung rule patungkol sa mana at kung ano ang gagawin ng tao sa mga panahon ng piyesta, sa panahon ng mga national gatherings ng kanilang bansa. Kaya nga ang boses ng propeta, ang boses ng pari doon sa Israel during this time ay napakalakas at napaka-influential. It is because they believe that it is God Himself who rule the nation. Yan. So, nagbigay ang Diyos ng iba't ibang mga civil law. And then of course, meron ding tinatawag na ceremonial law. Pag nanganak ang isang babae, ano ang seremonyas na dapat niyang gawin? Kung ang kanyang anak ay lalaki, ano ang kanyang gagawin? Kung ang anak niya ay babae, ano ang kanyang gagawin? Paano makonsider na ritually clean ng isang tao bago kumain? Kaya nga ang mga disciples ni Jesus Christ were rebuked by the Pharisees. Kasi habang sila naglalakad, kumuha sila ng mga trigo at nagkutkot sila ng trigo. Kumain sila ng trigo. Sabi nila, bakit kumakain yung mga disciples mo na hindi muna naghuhugas? Because bago po ang isang tao kumain, meron pong ritual cleansing na dapat gawin ng isang tao. Kailangan niyang maghugas ng kamay. Kaya din, yung parable ng ating Panginoon sa Good Samaritan, mapapansin po natin yung priest, nung nakita niya na mayroong nakahandusay na lalaki doon sa unahan, naliligo sa dugo, anong ginawa ng lalaki? Umiwas yung priest. Bakit siya umiwas? It is because kung siya lalapit doon, he will become ceremonially unclean. Ganon din yung Levite, yung assistant ng pare. Nung nakita niya ng lalaki sa unahan, parang naliligo sa dugo at parang patay na. Ang kanyang ginawa po ay umiwas siya. Sapagkat pag lumapit siya doon, he will be rendered ceremonially unclean and he cannot serve in the temple for the next 7 days. Hindi siya makapag-serve sa templo sa next 7 days kasi kailangan niya mag-observe ng ceremonial cleansing para lamang siya ay makapag-serve. But Jesus Christ emphasized that the real service to the Lord is not about cleanliness, but it's about ministering to those who are in need. Now, iba't ibang mga rules. So doon sa ceremonial law, nandoon din yung mga law patungkol sa pagkain. Bawal kumain ng mga pagkain. For example, kung ito ay hayop, dapat ay meron siyang 4 na paa, at dapat ang kanyang hoof ay hati at dapat siya ay ngumunguya. So ang aso may 4 nga na paa pero wala naman siyang hoof. So hindi siya pwedeng kainin. It is ceremonially unclean. Kaya nga ang aso ay inihalin, ang taong masama ay inahalin tulad sa aso, madumi. Ganon din yung baboy. Totoo na may hoof ang baboy, hati din yung hoof ng baboy, pero hindi siya ngumunguya in the sense na hindi siya ruminant animal. Kaya ang baboy din ay unclean. Pag sa dagat naman, pag sa tubig naman, ang requirement ay dapat siya ay lumalangoy. Kaya yung alimasag ay hindi lumalangoy. Lumalangoy bang alimasag? Anong ginagawa ng alimasag? So hindi siya lumalangoy.
So, it is ceremonially unclean. Bawal kainin. Yung tulya, alam niyo yung tulya? Yung maliliit na shell dyan nakikita sa mga ilog-ilog. Yung pay tagitis pag hina sa ragat, pero pag sa ilog ay tulya, tawag doon. Lumalangoy ba ang tulya? Lahat ng shell, hindi lumalangoy, kaya hindi din pwedeng kainin. It is ceremonially unclean. Ano pa? Ikalawa, kung lumalangoy man siya, kagaya ng kasili, Brother Roger. Di ba lumalangoy ang kasili? Ang requirement, pag lumalangoy ay dapat merong kaliskis. May kaliskis ba ang kasili? Wala. May kaliskis ba ang pagirper? Wala. So, they are ceremonially unclean. So, ganun pala yun, Brother Roger, no? Ceremonially unclean. Pero salamat sa Lord, sapagkat sa bagong tipan, ang mga kautusan ni Moses ay wala ng kapangyarihan sa mga Kristiyano. Amen. Malaya tayo mula sa kautusan, sapat pinalaya na tayo ng ating Panginoon. Ang ating kaligtasan ay hindi nakadepende sa pagsunod sa kautusan. Hindi nakadepende sa ating pagsunod sa kautusan. Kung kaya't ang isang Kristiyano po'y malaya sa kanyang buhay, hindi siya malaya para gumawa ng kasalanan, kundi malaya siya na sumunod sa dakilang kalooban ng Diyos para sa ating buhay. So hindi po kabigatan para sa atin ang pagsunod sa kautusan, sapagkat tayo pong mga Kristiyano ay pinalaya na mula sa kautusan. So mayroong tatlong utos, tatlong groups ng utos ng Diyos, yung moral law, yung civil law, at saka yung ceremonial law. Ang Hebrew name ng Hebreo o ng Deuteronomy ay Devarim. Yan po ang Hebrew name ng Deuteronomy. Devarim, kasi ang title po ng mga libro ng unang panahon, kung ano po yung first word ng book, yun ang title. Naalala nyo sa mga hymnal natin kung anong first word, yun ang title? Kagaya ng Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Kaya ang title niya ay Amazing Grace. Kaya nasanay po tayo, kaya sa mga makabagong kanta, yung unang word din ang ating ginagamit na title. Diba? Pero hindi naman pala yun ang unang word, usually ang title sa mga makabagong kanta. So the first word ng Deuteronomy ay Devarim. Kasi ang nakalagay po doon, these are the words of Moses. So yung word ay nanggaling po yan sa Hebrew word na davar. Ay marami. Yung singular davar ay marami. So Devarim. Kaya yung cherub, singular, ang plural ay cherubim. Ang seraph, singular, ang plural ay seraphim. Hindi po cherubims, hindi po seraphims, kundi yan ay cherub, cherubim, seraph, seraphim. Kasi marami. So these are the words, Devarim. Ang Genesis naman ay Bereshith. Kasi ang nakalagay sa Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning, God created the heavens and earth. Kaya ang nakalagay sa Hebrew ay Bereshith bara Elohim haaretz hashamayim. In the beginning, God created the heavens and the earth. So yun ang Hebrew title ng Deuteronomy, Devarim. These are the words of Moses. Deuteronomy chapter 1 verse 1. So, nais ko pong pag-usapan ngayong umaga, sa Deuteronomy chapter 6, makikita po natin na binibigyan po ng halaga ng ating Panginoong Diyos ang proseso ng pagtuturo sa mga anak. And it is the primary responsibility of the parents to teach to their children the commandments of God. Pwede bang sabihin natin, priority ng mga magulang
na ituro sa kanilang mga anak ang utos ng Diyos. Deuteronomy chapter 6 is the longest recorded sermon. Actually, the book of Deuteronomy is the longest recorded sermon in the Bible. Buong libro ang sermon ni Moses. Just imagine, Brother Roger. Buong libro ang sermon ni Moses. Ano kaya ang feeling ng mga tao? Kakaiba pa naman ang mga Hudyo pag sila po ay nagsisermon. Pag nagsisermon po yung kanilang priest, pag nagsisermon po ang kanilang religious leaders, nakatayo silang lahat. And they are standing as they listen to the message. Kaya walang nakakatulog. Kasi nakatayo sila. Alam niyo po ang mga sinaunang mga simbahan, wala ding upuan sa kanilang mga simbahan. Only the Roman Catholic Church has pews in the church. But the Orthodox churches, the Coptic Church, ay wala silang mga upuan. Kaya nga required pag sila ay magsimba, kailangan meron silang staff na dala. Meron silang tungkod na dala. Kasi, practical yun, Brother Mel. Ang tungkod, pag ikay napapagod, ahawak ka sa tungkod. Ngayon, ang nagtutungkod na lang, yung bishop na lang. Pero noong una, lahat ng mga sumisimba, madalang tungkod, Sister Helen. Kasi ang haba-haba ng simba, ang haba-haba ng seremonya, ang haba-haba pa ng sermon, kailangan nilang nakatayo. So, Deuteronomy chapter 6 is part of the sermon of Moses. And this is the sermon of Moses sapagkat alam niya, malapit na siyang kukunin ni Lord. Malapit na siyang kukunin ni Lord. So, this sermon is taken from the books of Exodus, Leviticus, and Numbers. So, nirecount ni Moses sa chapter 5 ang Ten Commandment ng ating Panginoon. Muli niyang binanggit ang 10 utos ng Diyos sa Israel. At ngayon sa chapter 6, makikita po natin kung ano ang dapat gawin sa 10 utos ng Panginoon. Moses was given instruction by God to give to Israel the commandments, and he has to exhort them regarding God's law. Nagbigay si Moses ng utos, so ngayon, kailangan niyang paalalahanan ang mga tao with regards the commandments ng ating Panginoon. So Deuteronomy chapter 6 is an exhortation of Moses to love and to fear God. Isa po itong paghihimok ni Moses sa mga taga-Israel na ibigin ng Diyos at katakutan ang Panginoon. At hindi lamang naibigin ng Diyos at katakutan ng Panginoon, but to pass these commandments to their children and to their children's children. It is about your spiritual heritage to your family, to your children, to the generation after you, and to the next generation. Alam nyo, ang history ng Judges at ang history ng Ruth ay isa pong malungkot na istorya sa bahagi ng Israel. Because they failed to obey the exhortation of Moses. Nakalimutan nilang sundin ang utos ni Moses. Nakalimutan nilang sundin ang utos ng Panginoon sa mamagitan ng kanyang lingkod. Kaya ang sinasabi doon sa huling bahagi ng Book of Judges, and the people are doing what is fit to their own eyes. Ang ginagawa po ng mga tao ay yung mga bagay lamang na nagugustuhan nila at sa tingin nila ay maganda. So that is another form of government, Brother Mel. And that government is known as anarchy. Yan ang klase ng gobyerno ng anarchy, kagaya ng Somalia. Kanya-kanya. Kung ikaw ay mas marami kang gold, mayroon kang goons at mayroon kang guns, ikaw ang hari sa iyong lugar. Kung anong nagugustuhan mo, gagawin mo. Walang sinusunod na batas.
sapagkat ang salita mo ay batas para sa lugar na yon. Ang tawag dyan ay anarchy. Arche means rule. Yung a, gustong sabihin, wala. Walang rule, sapagkat kanya-kanyang rule. Parang kalsada din minsan. Kahit alam natin na bawal mag-overtake, overtake ng overtake. Tama, no? Nakalagay dyan ay 30, may bilog na may kulay pula doon sa gilid. Tapos may nakalagay 30, ang takbo pa rin ay 100. Ang takbo pa rin ay 50. Ano ba nakalagay doon? Pag nakalagay ay 30, anong gustong sabihin, Brother Roger? Speed limit yon, maximum ng 30. Huwag ka na lumagpas doon, huwag ka magpatakbo ng 100. Sige lang tayo ng drive. It's a form of anarchy. Kaya tayong mga Kristiyano din, nare-rebuke din tayo minsan, di ba? Kasi may nakalagay na pagkalaki-laki dyan sa may tulay. No helmet, no driving. O sige, drive naman tayo ng drive. O. So that's anarchy. May sarili kang batas, may sarili kang rules. May sarili kang sinusunod. At anong sinusunod mo? Yung gusto mo. Kaya nga ang atin pong mga YP, nagpagawa ng helmet organizer. Diyan, palakpakan mo natin ang mga YP natin. Yan. At maraming salamat po sa bumili ng mga ukay-ukay nila, ng mga gamit nila, noong nakaraan. Kasi yung organizer na yon, yun ang naging bunga. Kasi nakita natin, pag pumupunta sa church, ang marami ting kapatid, naka-helmet sila, gustong sabihin, sumusunod sila sa rules ng bayang ito. Amen! Palakpakan natin ang ating mga sarili. Ayan. Tayo po ay sumusunod sa rules. At ang unang natutuwa dyan ay hindi lang si Mayor. Ang natutuwa dyan ay ang ating Panginoon. Amen. Ang natutuwa ay Panginoon. Pag sumusunod tayo sa rules, natutuwa ang Panginoon. So ang tunay na worship ay hindi lamang tumataas ng kamay, pumapalakpak at sumasayaw sa bahay-sambahan ng Panginoon. Sapagkat ang tunay na worship ay ang ating pang-araw-araw na buhay. You are a true worshiper if you know how to obey the commandments. So there is a pattern in Deuteronomy chapter 6. That means that napakahalaga ito. Ito ang pattern niya. Una, sa verses 1 to 3, ang nakalagay dyan ay, keep God's commandments. Inulit yan sa verses 16 to 19. Keep God's command. And then sa verses 4 to 9, teach them to your children. At inulit po yan sa verses 20 to 26. And then sa pagitan po ng pag-uulit-ulit ng ganoong klaseng mga statements sa verses 10 to 15, ang nakalagay ay, do not forget God. Huwag nating kalimutan ang Diyos. So the center of our obedience to the commandments of God is not the commandment itself, but it is God. Kaya nga nung nirebuke ng ating Panginoon ang mga Pharisees at ang mga teachers of the law, kasi itong mga Pariseo, nag-i-emphasize sila ng tithes. Pati yung mga cumin nila, yung mga anis pampalasa nila, binibigyan ng tithes. Sobrang bigat na yung mga tao. Alam niyo ba kung ilang percent ang tithes ng mga Pariseo? Umaabot ng 24%. Kasi may iba-iba silang tithes. May tithes para sa newborn, may tithes para sa ganito, may tithes para sa ganyan, may tithes para sa ganon. Tapos pag hindi ka makadala ng tupa, Brother Roger, sa tithes mo, pupunta ka sa templo, wala kang dalang tupa, dala ka lang na pera, hindi lang isang tupa ang kapalit noon. Merong dagdag na percentage. Si Moses din ang nagturo noon. Pag hindi mo kayang ibigay yung, halimbawa, kambing,
ang iyong bibigyan ng tithe. Eh, ang anak ng kambing mo ay isa lang. Paano mo ibibigyan ng tithe ang isang kambing? Alam, kunin mo yung isang paalang at dalhin mo sa templo. Iko-convert mo siya sa pera, Brother Mel. Eh, may dagdag yun na computation. Kaya umaabot sa 24% ang kanilang tithes. Ganon sila mag-compute. Naging pabigat sa mga tao. Kaya ang sabi ng Panginoon, mahalaga sa inyo ang pagta-tithes. Pero nakalimutan ninyo ang pinakamahalagang bahagi ng kautusan, justice and mercy. Justice and mercy. Ang sinasabi ko sa inyo, ang sabi ng Panginoon, dapat ninyong gawin ang justice and mercy at huwag nyo ring kalimutang magbigay ng inyong ikapo. Kaya maging ating Panginoong Hesukristo endorsed the practice of tithing even in the New Testament. He never said, stop nyo na ang pagta-tithes. Wala kayong makikitang passage sa Biblia, especially sa New Testament, na nagsasabing tumigil na kayo sa pagbibigay ng ikapo. Ang sinasabi nila, kasi nakalagay, Pastor, sa 2 Corinthians chapter 9, verse 8, magbigay ng naayon sa inyong kalooban. Kung basahin niyo po ang 2 Corinthians chapter 9, si Pablo po ay nag-i-encourage sa mga Kristiyano na magbigay para sa pangailangan sa Judea. Kasi sila po ay nakakaranas ng matinding tagtuyot at kagutuman doon. Kaya sabi niya, pagdating ko dyan, ihanda nyo na ang inyong ibibigay para hindi naman ako mapahiya sa mga kasama ko. He is having a special collection sa mga Kristiyano. So, do not forget God. The center of our obedience sa Panginoon, sa Kanyang command, is not the command itself, but it is God. Having the right relationship with God. Ang pagkakaroon po ng tamang relasyon sa Diyos. At ang tamang relasyon sa Diyos ay hindi po yung takot na takot dahil natatakot kang parurusahan Kanya. Kundi yung isang banal na pagkatakot dahil iniibig Kanya. The center of our obedience to the command of God is not the letters of the law, but the spirit of the law. Ngayon, sinabi ko kanina, malaya po tayo sa kautusan. Hindi po tayo required sumunod sa kautusan. Totoo po yun. Sapagkat hindi naman talaga basihan ng kaligtasan natin ang pagsunod sa kautusan. Pero alam nyo ba ang sinabi ng Apostol Pablo sa mga taga-Galacia? Ang kautusan ay tagapagturo sa atin. Anong tinuturo sa atin ng kautusan? Kilalanin si Jesus. Sapagkat si Jesus lamang ang fulfillment ng kautusan. Nagdadala sa atin sa Panginoong Hesukristo ang kautusan. Nagdadala sa atin sa ating Panginoong Hesukristo ang requirements of the law. Kasi alam natin, hindi natin kayang sundin ng kautusan. Sabi nga natin, abang lasa magkaon at baktin. Kaya, makakaon at baktin. But if you know how to follow the command of God, kaya kinakakaon baktin, Brother Roger, maliit ang percentage na magkaka-high blood ka. Hindi ko sinasabing hindi ka magkaka-high blood, pero maliit ang percentage na magkaka-high blood ka. Hindi ba? Maraming mga sakit sa mga dugo. Kaya pag iniiwasan mong kumain ng dinuguan, Brother Roger, maiiwasan mo yung lalaki yung tiyan mo kasi ano nangyari? May nakain ka na tapeworm or whatsoever. You know how to follow the command of God. Actually, yung mga medical persons natin, they rediscovered the importance of the commandments of Moses. Nakita nila, mahalaga pala ang commandments ni Moses. Kaya noong pandemic, meron tayong quarantine. At alam nyo ba na ang rules ng quarantine, si Moses ang nagsimula noon?
Na pag merong mga dugo na lumalabas sa katawan mo, pag may mga pus na lumalabas sa katawan mo, kailangan mong mag-quarantine. Pag merong kakaibang kulay sa balat mo, kailangan mong mag-quarantine. Kasi pala, maaring nakakahawa ang ganoong mga sakit. Kaya yung mga may ketong, meron silang sariling village noong unang panahon. Doon lang sila. Pag pumunta sila sa bayan, kailangan lang sumigaw. Marumi! Marumi ako! Para yung mga tao iiwas sa kanya. Kailangan niyang sumigaw. So, however, the center and the focus of law is not about the law in itself, but it is God na siyang nagbigay sa atin. At kung atin pong titingnan sa Deuteronomy na atin pong binasa ngayong umaga, sa verse 2, para kayo at ang mga anak at ang mga apo ninyo ay gumalang sa Panginoon na inyong Diyos habang nabubuhay kayo. Kung susundin ninyo ang lahat ng utos niya at mga tuntunin na ibinigay ko sa inyo, mabubuhay kayo ng matagal. Mayroong dalawang distinctions no ang utos, no? Una, utos ng Panginoon. Ikalawa, tuntunin na ibinigay ni Moses sa Israel. Utos ng Panginoon at tuntunin ni Moses. Bago po magturo ang isang magulang, ang requirement ni Moses ay susundin niyo muna ito. So Deuteronomy chapter 6 is concerned with the individual's obedience to God. Ang concern po ni Moses ay yung atin pong individual na pagsunod sa Panginoon. Why? Bakit kailangan po nating sumunod sa Diyos? Sapagkat God cares very much about how we raise our children. Ang Panginoon po natin ay wala pong ibang inaasahan at wala pong ibang minimithi, kundi kung paano po natin pinapalaki ang atin pong mga anak. Ang doktrina ng Biblia na ang mga anak po natin ay hindi po natin pag-aari. Ano ang sabi sa Book of Psalms? Children are an heritage from the Lord. It is a gift of God. Ang mga anak po natin ay pamana sa atin ng Diyos. Pagkakatiwala sa atin ng Panginoon. Kaloob ng Diyos sa atin. So kung paano po natin pinapalaki ang ating mga anak, pananagutan po natin yan sa Diyos. Pwede ang pakisabi sa iyong katabi, pananagutan natin sa Diyos ang ating mga anak. Sabi natin, paano kami mananagot, Pastor? Nais ng Diyos na ituro natin sa ating mga anak ang kanyang kautusan. Verse 7, tingnan po natin. At tanungin din po natin sa ating mga sarili bilang mga magulang. Verse 7, ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Sabihin ninyo ito kapag kayo'y nasa inyong mga bahay at kapag naglalakad kayo, kapag nakahiga kayo, at kapag babangon kayo. Bilang mga magulang, ginagawa po ba natin itong sabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Moses? Minsan iniisip natin, basta mag-attend yan ng Sunday school, okay yan. Or basta mag-attend yan ng simba, okay yan. Walang intention para sa isang magulang na turuan ang kanyang anak ng salita ng Diyos.
there must be an active intention on the part of the parents to teach to their children the Word of God. Tinatawag po ba natin ang ating mga anak at sinasabi, halik kayo, magdi-devotion tayo? Or sinasabihan po ba natin ang mga anak, anak, magbasa ka ng Biblia? O mas nauna pang bigyan natin sila ng regalo na cellphone kaysa regalo na Bible? Ang dami nating laruan na binibigay sa mga anak. Pero nagbibigay ba tayo ng mga children's Bible sa ating mga anak? Na sa simula, sa murang edad niya pa lang, ini-expose na natin sila sa salita ng Diyos. Alam nyo, may mga parents po na talaga nag-i-invest sa volumes ng yung pang children's Bible. Maraming mga Bible stories na yun ang ini-invest nila at yun ang kailang pinapabasa sa kanilang mga anak. Kaysa naman na pag umiyak yung bata, bigyan ng cellphone. Iyak ang bata, bigyan ng cellphone. So anong klaseng anak magkakaroon po tayo? Merong isang magulang nagreklamo sa akin. Sabi niya, Pastor, hindi naman dito sa Ojungan Foursquare Church, hindi ko po maintindihan ang aking anak. Bakit? Chinese siya magsalita. Eh paano yung cellphone pala na binibigay niya, ang nabubuksan parati nung bata ay sa YouTube na puro Chinese. Kaya nagsa-Chinese yung bata. Eh kung bata pa, nakita natin, bata pa lang Brother Roger, nakikita niya kung ano ang susundin niya. Kasi kung ano na-expose sa bata, yun ang kanyang susundin. Sino ba Mama Helen ang nagsabi ng kwan? Ang utak daw ng tao ay tabula rasa. Si John Locke, no? Tama ba? Sabi niya, ang tao daw, ang bata daw, pag ipinanganak sa mundong ito, tabula rasa ang utak, ang behavior, ang ugali. Pag sinabi natin tabula rasa, empty, walang laman. So ano yung nare-record sa kanyang memory? Ano ang nare-record sa kanyang behavior? Ano ang nare-record sa kanyang outlook sa buhay? Eh kung ano yung kanyang exposure. Kung ano ang kanyang exposure. Kung na-expose yung bata sa makadiyos na environment, ano yung bata? Magiging makadiyos. Pero kung na-expose yung bata sa pangit na environment, eh maging pangit din. Magtataka ka, bakit itong anak ko marunong magpanghingasa? Eh, tanungin mo kung sino ang kanyang kalaro. Sino ang kanyang kasama. Kaya sa simula pa lang, i-expose ang ating mga anak sa salita ng Diyos. Ano ang paraan ng exposure sa salita ng Panginoon? Dito po sa verse na ating binasa sa verse 7. Sabihin mo, ikwento mo, i-share mo sa kanila. Kailan? Habang kayo'y nasa bahay. Habang kayo'y nasa bahay. Salita ng Diyos ang pinag-uusapan at you make it a point na na-expose sila sa salita ng Diyos. Ay hindi na nga mapigil-pigilan sa cellphone. Eh paano yun ang exposure? Sabi noong, Pastor, pwede bang bawalan natin ng cellphone yung mga bata pag nasa Sunday school? Sabi ng isang parent. Sabi ko, depende yan sa magulang kasi. Kung sa bahay pa lang, sasabihin niya sa kanyang anak, anak, magsisimba tayo. So wala munang cellphone. Ikukondisyon mo yung bata. Kasi pag i-forfeit namin ang cellphone, sabi ng United Nations Convention of Rights, ang gadget daw ay basic rights na ngayon. Pakasuhan pa si Pastora Tess. Ano? So, sa bahay pa lang,
Sabihin sa inyong mga anak ang salita ng Diyos. Make it a point na kayo po'y nakakatipon as a family discussing the Word of God. Anong kasunod? Sabihin nyo ito kapag babangon kayo. Sa ngayong week, ang tanong ng mga kabataan ay, paano ba ang tamang devotion? Tama, Brother Mel, no? So, nakadoon sa sa GC. Kaya tumingin din kayo sa GC, may mga sagot doon. Ang ganda ng mga sagot ng ating mga kapatid sa mga tanong. At kung kayo po may mga tanong, magtanong din po kayo. Paano ba ang magsagawa ng devotion? Pagbangon ba sa umaga, are you talking about the Word of God? Or are you talking about Mayor Gowo ng Banban sa Tarlac? Ayan. Current events agad ba ang pinag-uusapan? O yung kapitbahay ang ating pinag-uusapan? O ang latest na Facebook ang pinag-uusapan? O ang salita ng Diyos ang unang pinag-uusapan? Ano ang instruction ni Moses? Pagbangon nyo, pag-usapan nyo ang salita ng Diyos. Kasi kung naniniwala tayo sa sinasabi sa Joshua chapter 1, na ang salita ng Diyos na ating pinagdidili-dilihan ang siyang susi sa pagtatagumpay, at ang kung nais natin ang ating mga anak ay magtatagumpay, then we make it a point that the first order of the day must be the Word of God. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Ano ang kasunod? Habang naglalakad kayo, pag-usapan nyo ang salita ng Diyos. Alam nyo, habang naglalakad, marami kang maituturo sa iyong anak kung ano ang katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya nga sa TV may nakalagay dyan, ano nakalagay na sa may TV, may maliit doon na kulay blue o kulay red, ano nakalagay doon? PG, Parental Guidance. SPG, striktong paggabay at patnubay at gabay. SPG, strict parental guidance. Ano ang gustong sabihin noon? Dapat habang nanonood yung bata, nandoon ang parent. Kaya nakalagay yan sa TV, may nakalagay PG, parental guidance. Pag binubuksan mo yung TV, that you make it a point na katabi ka ng iyong anak para yung kanyang napapanood doon ay magagabayan mo siya. Anak, hindi yan tama. Yung ginagawa ni Cardo na yan. May asawa na siya. Bakit may pangalawa pa siyang kinakalantari dyan? Mali yan, anak, ha? Huwag mong gayahin yan. Dapat nandoon yung parent. Yung nagbabaril-barilan. Yung nag-hold up-upan. Yung nagsasampal-sampalan. Yung nagsisigaw-sigawan. Anong dapat gawin ng parent doon? Anak, tama yan. Very good yan, anak. Hindi ganun. You should guide your children while watching television. Amen. Kaya nga nakakatakot ngayon kasi binibigyan na natin, bata pa lang, binibigyan natin ng cellphone. Hindi natin sila nagagabayan kung anong nabubuksan nila sa kanilang mga cellphones. Mamamalayan nyo, may mga jowa-jowa na ang inyong mga anak, 6 years old. At marami ngayong mga predators sa social media, alam natin yan lahat. Sasabihin ng predator na, picturean mo nga, be, ang sarili mo. Oh, picture din. Ay, malaking negosyo yan ngayon sa internet. Yung child pornography. Hindi mo namamalayan. You should guide our children. Parents are always available for their children. Kaya sinasabi ko pa, magpa-pre-marriage counseling, ano bang arrangement ninyo? Lalo-lalo na kung nagtatrabaho sa ibang lugar yung asawa. Sapat hindi tama na malayo ang magulang sa kanilang mga anak, especially in their formative years. Kaya nga hats off po sa mga parents na nag-stop ng trabaho just to guide their children in their formative years. They are doing their role as their parents. Hindi mo pwedeng i-delegate ang role mo bilang magulang sa katulong o sa, anong tawag doon? Kasambahay na pala ngayon, Sister Bing. Wala nang katulong. Kasambahay na. Sa mga yaya, sa tagabantay ng anak, you cannot delegate your parental responsibility to them.
You cannot delegate your parental responsibility to your teacher, to the teachers of your children. Pag nagmi-misbehave ang bata, pupuntahan ang principal, ano bang tinuturo nyo sa aking anak? Dapat tinatanong mo yan sa iyong sarili, ano bang tinuro ko sa aking anak? Bakit mo awayin yung principal? Bakit awayin mo yung teacher? Anak ba ng principal yon? Anak ba ng teacher yon? It is your child. You should be the one who is responsible for their values formation. Amen. Pagising ng bata, wala na si mama, wala na si papa. Pagtulog ng bata, wala na si mama, wala na si papa. So anong mangyayari sa anak? Hindi nila alam kung anong dapat nilang gagawin. Hindi nila alam kung paano i-navigate yung mga challenges na kailang kinakaharap, na nabubuli na pala sila sa school. Nabubuli na pala sila sa social media. Hindi nila alam. Tapos ngayon, pag may nangyari sa bata, magpo-post-post ka sa cellphone, sa social media, anak, alam mo ba lahat ng aking sakripisyo para sa iyo? Pero alam po natin that life is not about money or about material things. Life is about the presence of the parents sa important na mga bahagi ng buhay ng anak. Verses 20 to 25, ano ang sabi ng salita ng Diyos? When your son asks you in time to come, what is the meaning of these testimonies and the statutes and the rules that the Lord your God has commanded you, then you shall say to your son. Pansinin po natin, bilang parent din, you must be ready to answer your children with regards to the truth that we are holding to. May responsibilidad po tayo na i-explain sa kanila yung katotohanan na atin pong pinanghahawakan. Ang salita ng Diyos, ang katotohanan ng salita ng Panginoon. God cares very much about how we raise our children. And then ang kasunod po na slide, ang nakalagay ay, God's design for the family is to make God's word part of everything that we do. Ang ginawa po ng US, sineparate po nila ang Diyos, sineparate po nila ang pag-aaral, ang akademya. Anong nangyayari ngayon? Pinagbabaril ng kanilang mga anak ang kanilang kaklase, pinagbabaril ng kanilang mga anak ang kanilang mga guro. Why? Because they tried to do away the Word of God in every aspect of their life. Ang design ng Diyos sa pamilya po natin, make God's Word part of everything that we do. Kung ini-emphasize po natin ang akademya para sa ating mga anak, we must also emphasize God's Word sa buhay ng ating mga anak. Kung mahalaga sa atin ang 3 R's, reading, writing, and arithmetic. Kung mahalaga sa atin ang career ng ating mga anak, ang future ng ating mga anak, then we must build them on the right foundation. Ano ang right foundation? Salita ng Diyos. Why? Heavens and earth shall pass away. Anong kasunod po noon? But my words shall remain. Ang langit at ang lupa ay mawawala at mapaparam. Ngunit ang aking salita ay mananatili. So let God's word be the foundation of our family, the foundation of our character, the foundation of our relationships, the foundation of our perspectives. Huwag po tayong matakot na ituro sa ating mga anak ang katotohanan ng salita ng Panginoon. Sapagkat ang nais ng Panginoon sa Ephesians chapter 6 verse 4, Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them in the discipline and instruction of the Lord. Ang sabi ng Panginoon sa Efeso chapter 6 verse 4, bring them in the discipline and instruction of the Lord.
Ang pastor, ang Sunday school teacher, ang outreach leaders, we are just supporters of your ministry bilang parents. It is the primary responsibility of the parents to bring our children to the discipline and instruction of the Lord in your family. Ang pastor, ang tagapagturo, ang Sunday school teacher, yung mga Bible study leaders, supporter lang po kami. But the primary work of disciplining, of teaching, and of instructing your children falls on the responsibility of the parents. Kaya nga din, ang parents din, maingat din kung saan niya pinapaaral ang kanyang anak. Deuteronomy chapter 6 ay patuloy pong nagpapaalaala sa atin ng ganoong klaseng katotohanan. It gives us a principle. There is no mandate sa atin kung ang ating mga anak ay ipaaral natin sa ganitong eskwelahan o kung sa ganyang eskwelahan. Kung ang ating mga anak ay kailangan mag-enroll sa Sunday school o hindi, at tayong mga magulang din naman. But the principle is this: in everything that we do, we make sure that the Word of God is the primary source of instruction. Sa lahat po ng ating ginagawa, ang salita ng Diyos ang mataas, ang salita ng Diyos ang standard, ang salita ng Diyos ang ating gabay. So, Psalm chapter 78, verses 5 to 8, makikita po natin dito yung isang reflection ng salmista sa Deuteronomy chapter 6. Gusto ko pong basahin sa Tagalog. Psalm chapter 78, verses 5 hanggang 8. Sabay-sabay po nating basahin itong salita ng Diyos. 78 verses 5 to 8. Tayong lahat, ibinigay niya ang kanyang mga katuruan sa mamamayan ng Israel na mula sa lahi ni Jacob. Iniutos niya sa ating mga ninuno na ituro ito sa kanilang mga anak, upang malaman din ito ng masusunod na lahi, at nang ituro din nila ito sa kanilang mga anak. Sa ganitong paraan, magtitiwala sila sa Diyos at hindi nila makakalimutan ang kanyang ginawa at susundin nila ang kanyang mga utos. Verse 8, nang hindi sila maging katulad ng kanilang mga ninuno na matitigas ang ulo, suwail, mahina ang tiwala sa Diyos at hindi tapat sa Kanya. Kung nais natin na ang ating mga anak ay patuloy pong nagpapasakop sa dakilang kalooban ng Diyos, make it a point sa ating mga buhay na ang salita ng Diyos ay ating isinasabuhay, ating itinuturo sa ating mga anak, at patuloy din po natin na inaalaala ang Diyos sa bawat bahagi ng ating buhay. Sa marami pong mga funeral services na aking isinasagawa, isa sa mga touching na mga statements na ibinibigay ng mga anak o mga apo ay ganito: yung aking nanay o yung aking tatay o ang aking lolo, ang aking lola, ang siyang nagpapaalaala sa akin na magbasa ng salita ng Diyos. Nakatouch yung ganoong statement. Walang ibang magandang pamana na meron po ang isang magulang sa kanyang anak maliban sa salita ng Diyos. Mas mataas ang halaga ng salita ng Diyos kaysa sa ginto, kaysa sa pilak, kaysa sa mahaling mga bato, o kaysa sa anumang bagay na meron ang mundong ito. Sapagkat ang halaga ng salita ng Diyos ay hindi lamang para sa buhay na ito, kundi maging sa buhay na darating.